Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila LA guys. Wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin po today's reflection, ano ang gagawin mo kapag binuhos na ang blessing sa iyo? Marami kasi ngayon, pagpasok ng taon, di ba, maraming umaasa. Yung iba sa pampaswerte, sa pungsoy, year of the snake, at kung ano-ano pa kanilang mga pinaniniwalaan. Pero ang totoo niyan, ang source talaga ng blessing ay si Lord. Di ba? So, kung may trabaho ka ngayon, sobrang blessed mo. Bagamat hindi ka taasan ng sweldo, pero ito yung nagbibigay ng hanap buhay mo o pangtustos mo sa iyong pamilya. Hindi naman basta sinabing blessing ay pera lang ang pinag-uusapan. Yung iba kasi, ang sinasabi nila, pag blessing ay kailangan sandamakmak na pera, 1,000,000 pera, mga property, mga ari-arian. Yan ang blessings para sa kanila. Pero yung gumising ka lang, di ba, sa umaga, dumilat ang mata mo, nagising ka pa, humihinga ka pa, sobrang blessing mo na. Di ba? Blessed ka na pagka ganun. At yung iba naman, bukod sa kayamanan, ang para sa kanila ang blessing ay kailangan makapangyarihan ka rin. Lalo na kung nasa gobyerno ka. Kasi tama nga ng pagka makapangyarihan ka na, mayaman ka pa, marami ka nang nagagawa dito sa mundo. Kahit mali na, pwede mong itama. Yan po talaga ang katotohanan, di ba? Pero sa kasaysayan ng Biblia, ang unang taong binuhusan ng blessing sa atin ay wala nang iba kundi itong si Abraham. Ang sabi ni Lord kay Abraham, iwanan mo ang iyong kamag-anak at yung lupa dito at meron akong ipagkakaloob sa iyo na mas higit pa rito. Kaya sabi sa Genesis chapter 12 verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. So yan guys, di ba? Yan ang unang binigyan ng blessing ni Lord. Ditong si Abraham. Kaya nga sabi niya, ikaw ay magiging pagpapala. So, ibig sabihin, pag sinabi mong ikaw ay maging pagpapala, i-share mo kung tumanggap ka ng maraming blessing. Yan po ang purpose ng blessing, hindi para soloin mo lang, di ba? Kahit may mga nangangailangan na sa iyong kamag-anak, halimbawa may emergency, siyempre, alam naman po natin, pag emergency, unang-unang kailangan dyan, financial, di ba? Na kailangan sa ospital o kaya naman ultong pagkain o kung ano-ano pang mga pangangailangan na hihingi sa iyo ng tulong. Huwag mo nang ipagdamot. Di ba? Kahit saan damakmak ang pera mo. Kung hindi mo yan isi-share, pagdating ng panahon, kahit singkunduling, wala kang dadalhin. Di ba? Kaya ang purpose po natin dito sa mundo, pag tayo ay pinagpala, bless ni Lord, share po natin. Kagaya ng pag-ibig yan. Di ba? Isipin nyo na lang, nung wala pang tao, wala pang digdig, si Lord lang ang nag-i-exist, di ba? Siya lang ang buhay. Anong ginawa niya? Lumikha siya ng mundo, lumikha siya ng tao. Dahil sa sobrang pagmamahal niya, dahil pag-ibig nga siya, di ba? Sinyer niya sa ating mga tao ang kanyang pag-ibig. Kaya tayo nilikha ngayon. Bawat isa sa atin, yan po ang pinaka-mission natin ay yung maging blessing sa iba. So, ibig sabihin, magiging daluyan tayo ng pagpapala ni Lord. Gagamitin tayo ni Lord, gagawin tayo ng kasangkapan para maabot yung mga taong nangangailangan ng blessing. Huwag po natin suluhin. Huwag tayong maging selfish, di ba? Kahit ano dito sa mundo, makuha mo man ng lahat, maraming kotse, maraming halahas, milyon-milyon o bilyon-bilyon pera sa bangko. Lahat ng yan ay iiwan mo lang
Kung hindi mo yan i-share, sayang lang, di ba? Sayang lang ang purpose mo dito sa mundo kung hindi mo yan ipamimigay, di ba? Para makatulong ka sa iyong kapwa, lalo na sa iyong mga kamag-anak. Be generous, sabi nga. Kaya yan po na lagi nating lagay sa ating isipan ang maging bukas palad sa ating kapwa-tao. Sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, na may malubha na po ang karamdaman, stage 4 cancer na, tinaningan na rin ang kanyang buhay. Manalangin po tayo para sa kanya. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ito na malubha ng karamdaman. Ipuin niyo po ang kanyang katawan ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin, walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At sa lahat po ng nanonood sa aking vlog na may karamdaman, iyong tanggalin, O Lord. Ganon din po sa pamilyang nasira na o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, dahil sa hindi pagkakapatawad sa isa't isa, dahil sa hindi pag-share ng mga blessing. Hipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal sa miyembro ng pamilya. At pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang nasirang pamilya. Ganon din po sa financial na kailangan namin po lahat, Lord. Lalo na po sa kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Hinahihirapan pa. Iniisip pa kung paano nila may tatawid ang kanilang buong pamilya. Kaya bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ipindiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.